gagawa ko ng video ng wala sa oras. Sabi ko nga, something's off with this uh, who wants, yung nagpo-post dito. And mostly kasi ng video niya is kay Gwen Helen Abdul-Jarak. Abdul-Jarak bang, spelling, pronunciation even? Uh, I'm sorry. Pero gumagawa ka ng case eh. So, yung purpose ko is against those bad purposes. Kung hindi mo naintindihan. Sino ba siya para magsabi sa aking buhay? Nag-message siya after nung sa tingin ko after niya mag-message is biglang nawala yung account. Ewan ko ba nag-deactivate or isa rin naman siyang copycat parang kay Candy. Nagka-copycatan silang parehas. Ewan ko ba kung anong kinakapikat nila. Ito yung screenshot. Pero mostly ng video is nagsasalita si Gwen Helen na to. May hindi ako naintindihan sabing Muslim religion. Sorry ha, hindi ako here to persecute you or discriminate you, pero I'm just curious. Bakit lahat ng nasa Muslim religion or even sa history are against something? Parang andun lang sila para nanggugulo sa mundong to. Kahit nung time nung Jews at sino ba yung madaming pinatay na yun? Sa Russia? Si Hitler. Isang dahilan kung bakit ginawa ni Hitler yun is isang Muslim. Sorry just curious. What's with that brain? Ano umiirad dyan sa mga kukote nyo? Na gusto nyo kayo lang dito sa mundo? Ang Panginoon nga, very open siya kahit anong religion, kahit anong cult mo dyan. Pwede niyang patawarin kahit anong ginawa mong malaking kasalanan. Ikaw pa kaya? Your aim is to control something. Sabi ko nga, nanunood sila. Nanunood sila. May dahilan ba kung bakit biglang yung account niya is nawala? May nagmumonitor. Hindi kayo naniniwala? Siyempre gusto din nila tong new change na darating. Kung yung gusto ng UN ay pagbabago din at binago nila yung plan. Pero one step sa isang tao na hindi maintindihan yung plan na yun, damay sila. Good. So it is good that knowing if UN change its plan for a good change. Well, as God is very understandable, patient, loving, forgiveness. Well, tayo din mga tao, gawin din natin yun. Pero minsan, tayo din gumagawa ng chaos sa plan na yun. Na gusto nilang i-implement. It's my right to do a video also. As the right to say something bad to me. Grabe. Mga tao nga talaga. Controllive. Yung statement. Very controllive yun. Isang klase ng tao na at gusto nyo kayo ang mamuno dito sa Pilipinas? OMG. Kahit malumanay kayo magsalita or dinaan nyo sa magandang usapan, nasa statement mismo eh. And energy also doesn't lie. That's why I said something is off. May pinost kasi ako sa aking lahat ng social media na short, pero isasama ko din dito. Times, not only intuition comes, but ringing in the ears. And I saw one post about the meaning of the ringing of the ears. Something is saying about a lie. So they are a liar. Grabe eh. Kailan kaya
magmamatured ang Filipino. Natulungan nila ang isa't isa, hindi yung sirain ang isa't isa at magbigay ng division sa sarili nila. Kailan kaya mag-iisip yung kapwa ka Filipino na hindi lang sarili nila, hindi lang pera at power ang umiiral dito sa mundo. 2024 na po, nagbago na po ang mundo. Gusto niya po yung magandang pagbabago, hindi masama. Magsimula po ngayong 2024 until this coming years. Lahat ng masasamang plano ng tao sa kapwa niya ay hindi magpupursu. May hahadlang at hahadlang. Kahit po demonyo, si Satan, kaya pong mag-agree sa gusto ng ating Ama na Panginoon. So nag-a-agree na po siya ngayon. Gusto din yan ng change. Kasi, well, maybe being alone is not happy. Sa tingin ko, wala rin siyang nararamdaman na pagmamahal sa masasamang tao. Masamang tao nga, kailangan niyang pagmamahal. Malay mo, hinahanap niya yung dating siya na minahal ng Panginoon. Kaya gusto niya din ng pagbabago. Well, dinadagdagan ko ng Pero totoo, masamang tao nga naghahangad na din ng kasama, ng katuwang, ng pagmamahal. Kasi nagmamahal din naman sila. Oh my gosh. People of the Philippines, when will we unite? Lagi na lang ba panalangin? Kung hindi nyo kasi gagawin yung work nyo sa sarili nyo, wala pong kwenta yung panalangin na kahit ilang taong magpanalangin na unity. Kung hindi natin iaayos yung sarili natin, lalo yung pride at ego sa sarili natin. Kasi yun ang hindrance sa blessings na darating actually. Kung hindi natin pakakawalan yung sarili natin sa mga masasamang pag-iisip, pananalita at gawain natin, at i-consider yung lahat, hindi lang sarili, is walang mangyayari. Hindi talaga mag-aano tong Pilipinas na to. Masisira at masisira, so magiging totoo yung vision na yon within after 5 years, I can say, kasi considered 6 years yun, considered itong year na to. 2029, 2023, or 2027, 2028. Hindi ko alam kung anong oras or date. Pero paulit-ulit ko naman sinasabi actually yun noon. Sa midst ng aking healing. Minsan, hindi natin naintindihan yung vision na yun. Pero marami namang mga YouTube channels na nagpapakita ng visions ng past personals noon na nagiging totoo ngayon. So vision is a message from our Father God. Ay, good luck sa ating yung gustong magbigay ng good change sa ating panahon ngayon. Kasi hindi talaga importante yung pera. Ano lang yung tool, tool para mabuhay dito sa materialistic world. Na pinag-aagawan ng tao sa mundo, power at money. I hope may magsabi kay Queen para mag-isip-isip. Kasi ikaw din po mismo yung sumisira or nagbibigay ng shame sa pinaggagawan niyo po. OMG. So, baka hindi rin natin naintindihan na yung status, being queen, king, president, etc. or anumang malaking status mo dito sa mundo. Wala sa ating ama yan.
Ang gusto lang naman niya is magtulungan tayo, hindi yung magsiraan. Magtulungan, ugaliing mag-confess ng ating mga kasalanan sa ating prayer, sa ating pag-iisip. Kasi pwede naman natin siyang kausapin sa ating isip kasi andyan naman po yung Holy Spirit nagagabay sa atin. At always recognize kung bakit naparito ang ating Ama na si Hesus Kristo at bakit nangyari tong new beginning ngayon. Sisirain ba natin ulit yung new beginning parang nung dumating si Hesus Kristo? Ito na nga lang ang huli eh. Kasi yun din ang meaning ng Trinity na yun. God, the Son, and the Holy Spirit. Si God ang unang nag-handle nitong earth. Bumaba si Jesus Christ. Tapos pumarito ang Holy Spirit para sa new beginning natin. Wala na. Ito na ang huli. Ang desisyon. Kung bibigyan pa ba niya tayo ng pagkakataon. Bibigyan pa ng pagkakataon yung next generation. Na huling pagkakataon din. Na kung sisirain niya ba itong mundong to, hindi. Itong creations niya, tao at ang mundo, o hindi. Or tayo mismo ang magbibigay ng dahilan para oo. It's not a big decision. Just ask ourselves. Yes or no, between yes or no. And if it's yes, you want that change, then do it. Work with yourselves. If no, because we have a free will, let's see if that at least one-fourth of the population of this earth, if there's an enough. Kung wala, well, let's always pray for the miracle. Because for God, everything is possible, even though it's impossible. Good luck sa atin. Well, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, share so my next videos.